magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Narito naman ang ikalawang hakbang sa pakikipag-usap, aktibong lumahok or engage actively. Muli, ang ikalawang hakbang sa pakikipag-usap ay aktibong lumahok or engage actively. Para magkaroon ng saysayang pag-uusap o makamit ang layunin nito, dapat aktibo kang lumahok. Paano iyon? Ibig sabihin, kapag tayo ay nakikipag-usap, hindi sapat na nakikinig lang tayo. Kailangan mayroon tayong response. Ito ay maaaring pasalita, kilos o kaya naman ay ekspresyon. Para mas madali ninyong maunawaan kung ano ba yung response na ipinaliliwanag ko, naghanda ulit ako ng iba't ibang halimbawa. Narito ang isang halimbawa para sa tugon sa pamamagitan ng salita o verbal response. Naiintindihan mo ba ang itinuro ko? Opo, malinaw po ang paliwanag ninyo. Ito ay verbal response dahil nagbanggit or nagbigkas ng mga salita. Narito naman ang halimbawa ng tugon sa pamamagitan ng kilos, behavioral action response. Pakibukas nga ang bintana. Bilang aksyon o bilang response, tumayo siya at binuksan ang bintana. Wala siyang binanggit na salita pero may ginawa siyang pagkilos. Narito naman ang halimbawa sa tugon sa pamamagitan ng ekspresyon o facial response. Congratulations! Ikaw ang valedictorian! Bilang ekspresyon, ngumiti at pumalakpak sa tuwa. Ito ay under pa rin ang ikalawang hakbang sa pakikipag-usap o aktibong lumahok, engage actively. Magtanong ng follow-up question para ipakita na interesado ka sa sinasabi ng kausap mo. Pero tandaan na ang follow-up question natin ay dapat konektado sa unang sinabi ng kausap mo. Hindi pwede na ito ay ibang topic na o ibang paksa na. Muli, kapag gumawa tayo or nagbigay tayo ng follow-up question, dapat ito ay konektado sa unang sinabi ng kausap mo. Narito ang isang halimbawa. Ngayon, pangalanan natin yung babae bilang Ana at Carl naman yung lalaki. Sabi ni Ana, nanalo ang grupo namin sa Science Investigatory Project. Ang sagot lamang ni Carl ay, okay. Anong masasabi mo? Aktibo bang lumahok si Carl? Maaari mong ilagay sa comment section ang iyong kasagutan. Narito naman ang isa pang halimbawa. Nanalo ang grupo namin sa Science Investigatory Project. Ang sagot ni Carl, talaga? Ano ang naging paksa nyo? Sagot naman ni Ana, gumawa kami ng water filter gamit ang mga natural na materyales. Sagot ulit ni Carl, paano niya napatunayang epektibo ito? Sa halimbawang ito, makikita natin na bukod sa sumasagot si Carl, kaugnay nung sinasabi ni Ana, ay nagkaroon din siya ng mga follow-up questions. Dahil nagtatanong si Carl ng follow-up questions, ipinapakita niyang interesado siyang malaman pa ang karanasan ni Ana. Dahil dito, naging mas mahaba at mas makabuluhan ang kanilang pag-uusap. Mula sa dalawang halimbawa na tinalakay natin, tingin ninyo ano kaya dito ang mas tama? Ano kaya dito ang angkop sa ikalawang hakbang ng pakikipag-usap o engaging actively? Kung ang sagot mo ay yung ikalawang halimbawa, mahusay. Tama ang iyong kasagutan. Sumunod, ito ay under pa rin ang ikalawang hakbang sa pakikipag-usap. Maaari ka ring magbahagi ng sariling kaisipan kaugnay na ideya o karanasan. Ibig sabihin, bukod sa pwede kang magbigay ng follow-up question, pwede ka rin namang mag-share ng opinion at experience mo.
Tandaan natin na kapag nakikipag-usap tayo, ang isa sa mga layunin ay matuto tayo sa kausap natin at matuto rin siya sa atin. Kumbaga, natututo tayo sa ibang tao at natututo rin yung ibang tao sa atin. Narito ang halimbawa. Sa tingin ko, mas epektibong mag-review ng paunti-unti kaysa mag-aral ng magdamag. Sang-ayon ako, ganun din ang ginagawa ko bago ang exam at mas madali kong natatandaan ang mga aralin. Sa pagbabahagi ng opinyon, saloobin at karanasan, tandaan natin na dapat connected yung ibabahagi natin sa kausap natin. Katulad lamang din kanina, sa pagpa-follow up question, dapat connected yung follow up question natin sa unang sinabi ng nagsasalita. Gayon din dito. Kung magbabahagi tayo ng ating karanasan at saloobin, dapat connected sa topic na pinag-uusapan. Sumunod, ito ay under pa rin ang aktibong lumahok, mag-ambag sa diskusyon ngunit iwasang dominahin ito. Tandaan natin na ang pakikipag-usap ay hindi kompetisyon kung sino ang pinakamaraming sasabihin. Kumbaga, salitan lang. Nagsalita ako, magsasalita ka. Dahil nagsalita ka, magsasalita ako. Tandaan din natin na hindi ito puro sa atin. Hindi ito puro sa sarili natin. Kaya tayo nakikipag-usap para may matutuhan tayo sa ibang tao at may matutuhan din sa atin ng ibang tao. Ito ang isang halimbawa para mas madali ninyong maunawaan. Sabi ni Ana, sa tingin ko magandang gumawa tayo ng educational video para sa proyekto. Sabi naman ni Carl, hindi, mas maganda ang presentation. Ganito ang gagawin natin. Tuloy-tuloy na nagsalita at hindi na pinayagang magsalita sa Ana. Dito sa halimbawa, anong masasabi mo? Tama ba ang ginawa ni Carl? Narito naman ang ikalawang halimbawa. Sa tingin ko, magandang gumawa tayo ng educational video para sa proyekto. Sabi naman ni Carl, maganda rin ang ideyang yun. Maaari rin nating lagyan ng interview para mas maging interesante. Ano sa tingin nyo? Sa halimbawang ito, makikita natin na nagbahagi si Carl ng sariling mungkahi, ngunit binigyan pa rin niya ng pagkakataon ng iba na magbahagi naman ng kanilang opinyon. Dahil dito, naging balanse at mas produktibo ang talakayan. Mula sa dalawang halimbawa, di ba mas okay ang ikalawang halimbawa? Kumbaga, nagbahagi pa rin ng kaalaman si Carl pero hinayaan pa rin niya yung ibang tao na magbahagi rin. Bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan, magkumustahan muli tayo. Malaking ngiti kapag lubos mong nauunawaan ang ating paksa. Bahagyang ngiti naman kung bahagya mo lamang na nauunawaan ang ating talakayan at malungkot naman kung hindi mo nauunawaan. Katulad ng karagdagang tanong kanina, mayroon muli akong karagdagang tanong para naman sa ikalawang hakbang sa pakikipag-usap. Kung puro follow-up question lamang ang ginagawa ng isang tao, masasabi na ba nating mahusay na siyang kausap? Bakit? Para mas madali ninyong maunawaan, naghanda ulit ako ng halimbawa. Nanalo ang grupo namin sa research competition. Sabi ni Carl, saan ginanap? Sabi naman ni Ana, sa division office. Sabi naman ni Carl, ilang miyembro kayo? At sagot naman ni Ana, 5. Tingin mo dito sa halimbawa, ano ang napansin nyo kay Carl? Nagpakita ba siya ng interes? May naibahagi ba siyang sariling opinyon o ideya? Sa tatlong tanong na ito, maaari nyong ilagay ang inyong kasagutan sa comment section. Tignan natin ang kasagutan. Maganda ang pagtatanong ni Carl dahil ipinapakita nitong interesado siya. Ngunit, magiging mas makabuluhan pa ang usapan kung magbabahagi rin siya ng sariling opinyon o kaugnay na karanasan. Ibig sabihin, mas okay sana kung hindi lang puro tanong. Dapat ay nagbahagi din siya ng kanyang karanasan. Narito ang isang halimbawa, tignan natin kung mas tama ito para sa ikalawang hakbang sa pakikipag-usap. Sabi ni Ana, nanalo ang grupo namin sa research competition. Sagot naman ni Carl, congratulations! Ano yung naging paksa nyo?
Sabi naman ni Ana, water filter gamit ang mga natural na materyales. Ang sagot naman ni Carl, maganda pala ang paksa nyo. Kami rin noon ay gumawa ng investigatory project tungkol sa water purification. Mahirap din ang proseso. Kung titignan, bukod sa pagtatanong, nagbahagi rin si Carl ng kaugnay na karanasan kaya naging mas makabuluhan ang kanilang pag-uusap. Katulad ng nabanggit natin kanina na isa sa mga layunin kung bakit tayo nakikipag-usap ay dapat matuto tayo sa kausap natin at ganun din sila. Matuto sila mula sa atin. Kung puro follow-up question lang ang gagawin natin kapag tayo ay nakikipag-usap, maaaring wala silang matutuhan mula sa atin. Kaya mas okay na nagbibigay tayo ng follow-up questions pero nagbabahagi rin tayo ng ating karanasan. Narito pa ang isang karagdagang katanungan na under pa rin ng ikalawang hakbang sa pakikipag-usap ay kung sumagot ka lamang ng oo o sige sa mungkahi ng iyong kausap, tingin mo, nakatulong ka na ba sa pag-unlad ng usapan? Para mas madali ninyong maunawaan ay naghanda ulit ako ng halimbawa. Sabi ni Ana, sa tingin ko gumawa na lang tayo ng video presentation para sa project natin. Ang sagot ni Carl, oo. Sabi ulit ni Ana, pwede rin tayong maglagay ng interview. Ang sagot muli ni Carl, sige. Tingin mo, nakatulong ba si Carl sa pag-unlad ng usapan? Bakit kaya? Ari mong ilagay sa comment section ng iyong kasagutan. Pero bilang kasagutan, ang pagsagot lamang ng oo o sige ay nagpapakita ng pagsang-ayon. Ngunit, hindi ito sapat upang mapaunlad ang usapan. Mas magiging aktibo ang pakikilahok kung magdaragdag ka rin ng mungkahi, opinyon o ideya na may kaugnayan sa paksa. Narito ang isa pang halimbawa. Sabi ni Ana, sa tingin ko gumawa na lang tayo ng video presentation para sa project natin. Ang sagot naman ni Carl, maganda yun. Maaari din tayong maglagay ng interview para mas maging makatotohanan ng video. Sagot naman ni Ana, oo nga, sino kaya pwede nating interviewin? Sagot naman ni Carl, pwede nating tanungin ang advisor natin at ilang estudyante. Sa halimbawang ito o sa pagkakataong ito, parehong nakapagbigay ng ideya ang dalawang kalahok kaya naging mas produktibo ang kanilang pag-uusap. Kung titignan natin, sumang-ayon pa rin naman si Carl. Pero bukod sa pagsang-ayon niya ay nagbahagi pa siya ng opinyon, saloobin at pananaw. Bago tayo magpatuloy, magkumustahan muli tayo. Malaking ngiti kapag nauunawaan mo ang ating paksa. Bahagyang ngiti kapag bahagya mo lamang itong nauunawaan at malungkot naman kung hindi mo nauunawaan. Muli, mayroon tayong 3 hakbang sa pakikipag-usap. Una, magsimula ng positibo at bukas. Ikalawang hakbang sa pakikipag-usap ay aktibong lumahok. Naman, tatalakayin natin ang ikatlong hakbang sa pakikipag-usap. Ito ay tapusin ng may pagpapahalaga or conclude gracefully. Sa ikatlong hakbang, ito ay tapusin ng may pagpapahalaga or conclude gracefully. Sa ikatlong hakbang, huwag biglaing tapusin ng pag-uusap. Kapag mayroon tayong kausap, kailangan nating magpaalam dahil ito ay simbolo ng respeto. Narito ang halimbawa. Sabi ni Ana, may gusto pa sana kong idagdag tungkol sa proyekto. Pero imbis na magsalita si Carl, ang ginawa niya ay tumayo siya at lumakad na agad papalayo kay Ana. Maaring isipin ni Ana na hindi pinahahalagahan ni Carl ang kanyang sinasabi. Katulad nga ng binanggit ko kanina, kailangan nating maayos na magpaalam sa kausap natin dahil ito ay simbolo ng respeto. Narito naman ang isa pang halimbawa. Tignan ninyo kung ano ba ang mas tama at mas maayos. Sabi ni Ana, may gusto pa sana akong idagdag tungkol sa proyekto. Ang sagot ni Carl, pasensya na, kailangan ko nang pumasok sa susunod kong klase. Maaari ba nating ituloy ang usapan mamaya? Kung titignan, kahit na kailangan nang umalis ni Carl, nagpaalam pa rin siya ng maayos at nagbigay ng pagkakataong maipagpatuloy ang usapan. Tingin ninyo, ano kayang mas okay? Yung unang halimbawa na umalis at tumayo agad si Carl o itong pangatlo na maayos siyang nagpaalam?
Mula dito sa mga halimbawa, ano kayang mas tama? Yung una o ikalawang halimbawa? Mahusay, tama ang iyong kasagutan na mas maayos at mas may respeto yung ikalawang halimbawa. Sumunod, ito ay under pa rin ang ikatlong hakbang sa pakikipag-usap kung angkop ibuod ang mahalagang punto ng iyong napag-usapan. Kung pwede naman at may oras pa, ibuod ninyo ang mahalagang punto na inyong napag-usapan. Ito ay mahalaga para makita natin o ma-check natin kung yung naunawaan ko ba ay naunawaan niya rin. O yung naunawaan niya ay naunawaan ko rin. Para lang ma-check natin kung tama ba or parehas ba yung napagkasunduan natin o naintindihan natin sa ginawa nating pag-uusap. Narito ang halimbawa. Sabi ni Ana, kaya ang napagkasunduan natin ay magkita bukas ng alas 10 sa library at bawat isa ay magdadala ng kani-kanilang bahagi ng report. Sabi naman ni Carl, tama, ako ang bahala sa PowerPoint at ikaw naman sa script. Kung makikita natin dito, binuod ni Carl yung napag-usapan nilang dalawa. Sa pagbubuod, nagiging mas malinaw sa kanilang dalawa ang kanilang mga gawain. Katulad ng binanggit ko, parang pag-check na rin ito kung same ba yung naunawaan o same ba yung naiintindihan ng dalawang tao na magkausap. Sumunod na slide, ito ay under pa rin ang ikatlong hakbang sa pakikipag-usap. Magpasalamat sa kausap. Kailangan nating magpasalamat sa ating kausap para mapakita rin natin na mahalaga sa atin ang kanilang oras na ginugol sa pakikipag-usap natin, gayon din mahalaga yung opinyon o saloobin na naibahagi nila sa atin. Narito ang halimbawa. Maraming salamat sa mga mungkahi mo. Malaking tulong ang mga ito sa aming proyekto. Dito, makikita natin na ipinapakita ni Ana na pinahahalagahan niya ang naging ambag ng kanyang kausap. Sumunod, under pa rin ito na ikatlong hakbang sa pakikipag-usap, tapusin ng positibo. Tandaan natin na kung gaano kahalaga ang pagsisimula, ay ganon din kahalaga ang pagtatapos ng pag-uusap. Kanina, tinalakay natin na dapat maganda ang simula ng pag-uusap. Katulad lang din ng huli, kailangan maganda ito dahil ito naman ang may iwan sa kausap natin. Ito ang ilang mga halimbawa na pwede ninyong gamitin para tapusin ang pag-uusap. Una, maraming salamat sa oras mo. Ingat ka! At ikalawa, good luck sa presentation mo bukas. Ikatlo, sana maging matagumpay ang proyekto natin. Kita tayo bukas! Ang positibong pagtatapos ay nagpapakita na naging maayos at makabuluhan ang kanilang pag-uusap. Katulad kanina, mayroon din akong inihandang karagdagang tanong para mas mapagtibay ang inyong kaalaman sa ating paksa. Kung nakuha mo naman ang gusto mong mangyari, masasabi na ba nating naging epektibo ang pag-uusap kahit hindi naging maganda ang pagsisimula, hindi naging aktibo ang talakayan o hindi rin naging maayos ang pagtatapos? Bakit kaya? Para mas maunawaan ninyo, naghanda ako ng halimbawa. Sabi ni Ana, pahiram nga ng notes mo. Sabi naman ni Carl, sige, ibinigay ang notes. Sabi ni Ana, o ginawa ni Ana, kinuha ang notes agad na umalis ng walang pasasalamat o paalam. Tingin mo, naabot ba ni Ana ang kanyang layunin? Masasabi mo bang naging epektibo ang kanilang pag-uusap? Bakit? Maaari mong ilagay sa comment section ang iyong kasagutan. Para sa kasagutan, bagamat nakuha ni Ana ang kailangan niya, which is yung notes, masasabi nating hindi naging ganap na epektibo ang komunikasyon dahil wala siyang ipinakitang pagpapahalaga sa kanyang kausap. Ang epektibong komunikasyon kasi ay hindi lamang nakatuon sa pagkamit ng layunin, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng magandang ugnayan at paggalang sa isa't isa. Narito pa ang karagdagang tanong para lubos na maging malinaw ang paksa sa inyo. Kung nagmamadali ka na at kailangan mo nang umalis, maaari na bang umalis na lamang nang walang paalam o pasasalamat? Bakit? Para mas madali ninyong maunawaan ay naghanda ako ng halimbawa. Sabi ni Mia, salamat sa pagtulong mo sa paggawa ng report.
Hindi sumagot ang kausap ni Mia pero kumilos ito. Bigla na lamang itong tumayo at umalis. Maaari mong ilagay sa comment section ang iyong kasagutan. Pero para sa kasagutan, ang pagkakaroon ng limitadong oras ay hindi dahilan upang laktawan ang pagpapahalaga sa kausap. Hindi kailangan mahaba ang pagtatapos ng pag-uusap. Kahit isang simpleng salamat, paalam o ituloy natin ito mamaya ay sapat na upang maipakita ang paggalang at pagpapahalaga. Bago tayo dumako sa ating bagong gawain, magkumustahan muli tayo. Isang malaking ngiti kapag naunawaan mo ang ating paksa. Bahagyang ngiti naman kapag bahagya mo lamang itong naunawaan at malungkot naman kung hindi mo ito nauunawaan. Para sukatin kung talaga bang may naunawaan ka sa ating paksa ay naghanda ako ng ilang mga katanungan. Para sa panuto, sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa sariling pagmumuni-muni. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Para sa unang gabay na tanong, sa 3 hakbang sa pakikipag-usap, pagsisimula, aktibong pakikilahok, at pagtatapos, alin sa mga ito ang pakiramdam mong pinakamahirap mong gawin? Bakit? Para sa ikalawang tanong, naranasan mo na bang makausap ang isang taong biglang tumigil sa pag-uusap o hindi maganda ang pagtatapos ng kanilang pananalita sa iyo? Ano ang naramdaman mo? Para sa ikatlong katanungan, paano nakatutulong ang magandang pakikipag-usap sa pagpapalakas ng relasyon sa pamilya, kaibigan o kapwa estudyante? Ngayon naman, dadako na tayo sa pagsasanay. Panuto, narito ang isang may sakit na usapan. May mga sintomas ito ng mahinang o nawawalang hakbang sa pakikipag-usap. Gampanan ng papel ng isang doktor sa pag-uusap, suriin ang usapan. Tukuyin kung aling hakbang ang kulang o mahina at isulat ang iyong reseta o lunas upang gumaling ang usapan. Narito ang inyong pasyente. Sabi ni A, ano gusto mo? Sagot naman ni B, ano? Gusto ko lang sabihin tungkol sa project natin. Sagot naman ni A, sige, bahala ka. Sagot naman ni B, sige. Sagot naman ni A, aalis na ako. Narito ang talaan ng diagnosis. Para sa tanong, mayroon ditong 4 na gabay na tanong. Narito ang unang gabay na tanong, aling hakbang o mga hakbang ang kulang o mahina sa usapan. Ikalawang hakbang, anong sintomas, linya o bahagi ng usapan ang nagpapakita ng problema. Ikatlong gabay na tanong, bakit may sakit ang usapang ito? Ano ang epekto nito sa dalawang kalahok? At ika-4 na gabay na tanong, anong lunas o pagbabago ang iyong imumungkahi para gumaling ang bawat hakbang? Sa kabilang kolom, ilalagay ninyo ang mga sagot. Bahaging ito, kailangan nyo nang gumawa ng resetang pampagaling. Kailangan ninyong i-rewrite yung mga mensahe sa halimbawa kanina. Bilang panuto, isulat ang bagong bersyon ng usapan sa itaas na ipinapakita ang lahat ng 3 magagaling na hakbang, magsimula, aktibong lumahok at tapusin ng may pagpapahalaga. Tiyaking ang bagong usapan ay natural, magalang at angkop sa sitwasyon. Sa bahaging ito, babalikan natin yung activity natin kanina. Ito ay tinatawag na anticipation guide. Muli, lalagyan ninyo ng check ang sang-ayon na column kung kayo ay naniniwala. Hindi naman sang-ayon na column ang lalagyan nyo ng check kung hindi kayo naniniwala. Kung kanina, ang 2 column sa kaliwang bahagi ang sasagutan ninyo, ngayon naman ang 2 column naman sa kanang bahagi o ang 2 column na under ng pagkatapos ng talakayan. Ang mga pahayag ay parehas lamang sa pahayag kanina. Muli, lalagyan ninyo ang check na sang-ayon kung kayo ay naniniwala at hindi sang-ayon na column naman ang lalagyan ninyo ng check kung hindi kayo naniniwala. Para sa unang pahayag, ang isang magiliw na pagbati ay sapat na batayan upang ituring na epektibo ang pagsisimula ng isang pag-uusap, anuman ang konteksto. Muli, kapag naniniwala kayo sa pahayag, lalagyan ninyo ng check ang column ng sang-ayon. At kapag hindi naman kayo naniniwala, ang column naman ng hindi sang-ayon ang lalagyan ninyo ng check.
pahayag bilang 2, ang isang kalahok na palaging nagtatanong ng follow-up question ay maituturing na mas mahusay na kausap kaysa sa isang kalahok na mas madalas magbahagi ng sariling ideya. Ikatlo, maituturing na epektibo ang isang pag-uusap kahit hindi na isa katuparan ng lahat ng 3 hakbang, basta't naabot ang layunin ng mga kalahok. Ikaw ba ay sang-ayon sa pahayag na ito? Checkin mo ang sang-ayon na column. Kung hindi ka naman naniniwala sa pahayag na ito, hindi sang-ayon naman ang checkan mo. Para sa ika-4 na pahayag, maituturing na hindi aktibong pakikilahok kung ang isang kalahok ay sumasang-ayon lamang sa mungkahi ng kausap nang walang idinaragdag na bagong ideya. Muli, kung ikaw ay naniniwala, sang-ayon na column ang lalagyan mo ng check. At kung hindi ka naman naniniwala, hindi sang-ayon na column ang lalagyan mo ng check. Para sa ika-5 pahayag, sa isang sitwasyong may limitasyon sa oras, maaaring katanggap-tanggap ng lubos na laktawan ang hakbang ng pagtatapos ng may pagpapahalaga. Kung ikaw ay naniniwala sa pahayag na ito, lagyan mo ng check ang sang-ayon, at kung hindi ka naman naniniwala sa pahayag na ito, lagyan mo ng check ang column ng hindi sang-ayon. Maraming salamat sa pakikinig. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.